Hi and hello there, Aries! Welcome new subscribers. My name is Yan, returning Buyers. Thank you po sa inyong walang sawang love at suporta para sa akin. At kung hindi niyo pa alam, may paputi other channel link down below sa ating description box. If interested, just click that link para mapunta kayo doon at araw-araw ay nag-upload tayo ng collective readings for all signs. There, at yun nga, wala tayo dito yung gender, so babae, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Pwede rin pong i-switch ang mga rules. Possible kasi magkapalit-palit yan kasi general reading ito. And at the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. Well, Aries, by the way, cross-watchers ni Aries, welcome ka ha. And yun nga, no, titingnan natin ngayon guys, no, ay ang highlights ninyo, no, for 2026, no. So, one card per month. Okay, so let's go ahead and check these messages para sa'yo. Aries! So, Archangel Michael, Angel Guides, maraming salamat sa inyo ditong walang sawang presence. Reading ni Aries, can we get messages for their 2026, please? What are the highlights for 2026 ni Aries? So, let us see what do we have here for you guys. Just take only what resonates. Aries. Okay. Let's go ahead and check this, guys. So, meron kayo ditong energy. Pero, syempre, itatauban na natin para one by one. This is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December 2026. And this is for, para sa bottom of the deck na mamaya natin yan ibubuklat, no? Dito mo na yan para sa ating added message, no? Para sa 2026 ni Aries. January ni Aries, tingnan na natin. You have here the Seven of Swords energy. Oh, mag-ingat Aries. Possible, no, na posibleng nasa isang situation ka rin kung saan. Doesn't have to be na hindi ko nakukuha na yan yung energy na ikaw talaga yung mananakawan dyan, madudukutan dyan, or makukuhaan dito ng pera or importanteng gamit. Pero mukhang nandoon ka rin sa same situation na yan. Pero hindi ka dito mapapahamak. I do pick up that you're being protected by the divine, no? Pero syempre mag-ingat pa rin, no? Kasi posible na, mga babes, no, alam mo na, kay komosyon, baka magpanik ka para maiwasan mo din ito, no? So, January, alam nyo naman, 'di ba? Mga kawatan everywhere lang, no? Kaya doble ingat pa din, no? Kaya kung hindi naman kailangan mag-cellphone sa labas, huwag na lang mag-cellphone mga babes, no? At ang wallet ninyo, no, syempre nasa safe dapat 'yan, no? So, marami namang ways para 'yan ay inyong maiwasan, no? And also, hindi lang ito tungkol sa pagkakuha ng gamit, na possible rin dito mga babes, no, na may malikot ang kamay sa opisina or sa bahay. Pwedeng mawalan ka talaga rito ng literal na dahil kung sino man yan, no, yan ay lumalabas pa na malapit sa iyo. Yan, no. Kung yan ay sa workplace or sa bahay. Pero kung yan ay nasa parang pampublikong sasakyan, tapos may maagawan ng cellphone, hindi ko nakikitang kayo yon. Okay. Pero yung sa bahay tsaka sa workplace, no, wag pakalat-kalat yung gamit ninyo kasi merong malikot ang kamay. Okay? At hindi lang yon, no, meron din diyang mensahe, no, na posible na ngayon with the Seven of Swords energy, no, sa January, pwedeng mautangan kayo, no, sa unang buwan ng taon. Ang nakakaloka, hindi ko nakikitang magbabayad yan sa 2026. So, para maiwasan na pwede naman kayong hindi magpautang, no? Lalo na kung naniniwala kayo na, "Ay, ayoko magpautang January ngayon." Yan, no, nasa sa inyo yan mga mahal, no? Pero hindi ko talaga siya nakikitang magbabayad ng 2026. No, moving forward, highlights naman ng inyo ritong February. Uy, pera. So, nakita tayo rito, no, ng opportunity sa'yo ritong trabaho, career, job, no, with the Nine of Pentacles, Aries. Possible na ikaw ito, no, na mas gumanda pa yung takbo ng iyo ritong work, yung parang yung mga benefits, no, ay magwo-work pa rin dito according sa iyo ritong gusto, or possible na merong good news regarding sa yung
gustong makuhang benefit sa trabaho na yan or pinagtatrabahuhan mo. Yung iba, nakita ko rito, pwedeng naghahanap kayo rito, no, ng new work, no, positive rin na kuha natin dyan. Pero yung iba na pwedeng nag-aantay na lang kung sila ba ay hard na, no, or final interview, definitely, I'm seeing you right in here na receiving that good news via email or via phone call or text message. Okay? Coming from that desired company in-applyan ninyo. No? Good rin yan. Message para sa inyong takbo ng negosyo. Moving forward, highlight naman para sa yung March 5 of Wands energy. Competition ang nakukuha ko rito, no, sa heart ng isang person. Possible na meron kang nililigawan or kung hindi, no, pwedeng ikaw yung nililigawan, pwede magkaroon dito ng karibal or someone dito na option sa love. Pero yung iba, pwedeng kayo yung magkakaroon ng karibal, like merong darating or makikilala kayo na asungot. Competition ito na pero ang maganda, hindi dikit ang laban, Aries. Bakit? Kasi lamang na lamang ka. Nakikita natin dito, no, na hindi naman ito first come, first serve, no? Pero nakikita ko rito na kahit ikaw yung nauna na magkagusto sa kanya or kahit na ikaw yung naunang manligaw sa kanya, no, or magparating ng feelings and emotions. So nakikita ko pa rin dito na medyo nafo-fall na kasi sa'yo yung taong gusto mo. Ayan, no? Wala tayong gender dito ha, babae, lalaki, LGBT. Yan, okay, may competition man, lamang ka. So, tingnan na natin ang iyong summertime, April highlight, Six of Swords energy. Possible na mas lalo ka ritong mag-heal, no, sa trauma mo rito, no, sa nakaraang taon, no, which is 2025, no, or pwedeng dati pa, no, pwedeng talagang as in makalimutan mo na yun, makamove on ka na talaga, makamove forward ka pa more sa life, no, healing ay mapapasayo at yung iba talagang as in, no, sarado na rito ang sugat at puti na rin dito ang scar ng nakaraan, no, but it also gives me another message of travel. Possible na meron kayo ritong unexpected travel, pero okay lang kasi hindi naman yan emergency or whatsoever, no. Parang yan yung energy kung saan mas makakapag-relax ka, ni alam mo yung biglaang lakad, yung nakikita natin dito, pero hindi emergency, okay? Pero pwedeng ito yung lakad, no, na pwedeng may I'm getting that type of vibe na baka may mapanalunan ka entry, no, trip to ganito, yung mga gano'n, no. Pero yung iba, like literally pupuntahan kayo ng mga favorite people mo sa life, like yung friends mo, yung family mo, "Tara alis tayo, punta tayo dun saan, ganda dun pumunta ngayon." Maganda yung biglaan para natutuloy. So, may mga gano'n kayo, no. Well, ang ganda rin na ng panahon na yan dahil yan ay April, summertime, no, Aries. So, moving forward para naman sa yung May highlight, Ace of Wands. So, mukhang meron ka ditong ilu-look forward at mukhang excited ka diyan. At yung excitement mo ay hindi bumababa, no. At nakikita natin dito kung ano man yan, bagay na pwedeng I'm picking up new interests, new hobbies, or pwedeng bago rito na parang inspirasyon or nagbibigay rito ng parang dagdag spice sa life mo, no? Something na excited ka, yun ang nakikita ko rito. Or something na parang nagpapabuhay rito ng dugo mo, no? Iba pwedeng pera ito, yung iba pwedeng ito yung parang dagdag sa daily routine mo. Like I'm seeing you getting excited, whatever is this, no? Malalaman mo rin yan, May yan, no? Excited kayo, parang yung energy mo, no? Parang excited ka gumising everyday, ganong feeling. Okay. So, for the month of June, let's see, Page of Pentacles energy. Possible na meron ditong tao, no, na bago ka makikilala. Pwedeng mas younger yan sa'yo, pero marami siya ditong alam. This person is someone mature at posibleng matulungan ka rin niya sa pag-angat ng iyong pinansyal. Pwedeng bagong katrabaho, pero pwedeng bagong makilala mo sa iyong mga kaibigan. May energy na yung tao na yun ay makatutulong lamang sa iyong pinansyal, pero may mangilan-ngilan sa inyo, pwede yung tumawid sa love life. You know, someone younger than you, knowledgeable at smart, no? Wow, mature ang kanyang energy. Para naman sa'yo rito,
July, we have here Magician. Uy, maganda. Exciting ito para sa climax ng ating 2026, no? Because kalagitnaan na ng taon, mukhang meron ka ritong wish, no, na mangyayari basta sasabayan mo ng efforts. Or meron ka ritong wish mo na gusto mo na talagang mangyari. That's why ito ay gagawan mo na ng aksyon. Like, ikaw ay kikilos na rin to make it happen faster. At mukhang ito ay makukuha mo because we've got the Magician in upright position. Ito na yung simula ng katuparan pa. Parang may excite ka pa na mas tuparin pa yung ibang pang dreams dito dahil makukuha mo nga iti. At kung ano man ito, this is one of your biggest wish, no, para sa buwan na yan. So nakikita natin dito na yan ay makukuha mo at parang mai-encourage or parang meron ka ritong mag-elevate ang iyo ritong energy na, uy, gusto ko na meron pa akong target goal na ma-accomplish or ma-achieve. Yan. So, kung ano man ikaw nakakaalam yan, one of your biggest wish, matutupad daw ang iyong healing. Wish fulfillment ang nakikita natin dyan. Para naman sa buwan ng August, we have here the Three of Coins in reverse. Yan. Okay? Ay, naku, miss, yan. Ano ba yan? Yan lang ang unang card na reverse ako. Huwag kayong mabahala because ito ay normal lang naman. Possible na meron ditong makatampuhan sa work or sa trabaho dahil possible rito, no, na meron ditong energy ng katrabaho mo na dinadala ang personal na problema sa trabaho, yan, no, or problema nila sa bahay, no, dinadala rito sa opisina. Kaya posibleng apektado rin ang kanya ritong flow ng work. Yung trabaho ninyo is that yung parang sa kanya mo namang gagaling yung trabaho tapos 'pag hindi nanggaling sa kanya, hindi mo magagawa yung parte mo, nakuha mo. So, parang gano'n, 'no? So, mabagal siya rito to the point na posibleng napapagalitan ka or parang napapagalitan na siya ng kung sino man yung superior or boss ninyo rito dahil sa kanya napepend, 'no? So, possible na magkaroon ng tampuhan, parang may energy pa rito na di mo naiintindihan, alam mo naman na meron akong problema sa bahay, ganyan, 'no? Pero kasi 'di ba, iba naman yung problema sa bahay, problema sa trabaho, 'di ba? Tsaka hindi naman ikaw yung boss. 'Di ba? Eh, 'pag yung boss pa yung sumita sa kanya rito, eh, ano na, baka matanggal pa siya sa work lalo, 'di ba? Or baka magkaroon pa siya ng suspension dito. So, 'di ba? Pagka may problema sa trabaho, naiintindihan natin 'yan, 'di ba? I mean, problema sa bahay, naiintindihan natin 'yan, pero as a friend. Pero 'pag sa loob ng trabaho, hindi puwede dahil una sa lahat, hindi naman kayo may-ari ng kumpanya. Kaya dapat, 'di ba, pagka nasa trabaho, kahit na may problema kailangan na yung mindset ay nasa trabaho, 'di ba? Gano'n 'yun. So, 'yan. Hindi ko naman nakikita na 'yan ay tatagal na tampuhan na 'yan 'no, kasi sa kabilang banda 'pag naayos niya na 'yan, yung problema niya na 'yan, matatauhan din siya. Hindi naman masamang person kung sino man 'tong maiinis sa'yo or magtatampo sa'yo, eh, 'no. Kasi nakikita ko rito, good guy or nice woman, nice guy naman siya. Okay, 'yun nga lang talagang swamp yung kanya ritong mind sa buwan na 'yan. Affected ang trabaho, pati yung trabaho ninyo, ayan. Okey, para naman sa buwan ng September, Queen of ang taray, Queen of Pentacles energy, mapera ka day. Mas mapera ka pa kumpara sa mga nakaraang buwan, magkakapera ka diyan 'no. So nakikita natin dito that with the Queen of Coins, meron ka ditong financial freedom. May paparating na pera at padaraanin yan ni universe sa kahit na anong paraan, sa ways ni universe makakarating yan sa'yo. Pero puwedeng padaan yan sa way of earning a living mo, negosyo man yan or sa'yo rito na trabaho or job 'no. So nakikita natin dito may financial freedom ka at possible na mabili mo rito ang isa or dalawa sa mga bagay na matagal nang nasa cart mo. Sa shopping online man 'yan or sa mall na matagal mo ng tinitingnan, sa tuwing magsho-shopping ka, maggo-grocery, eto na 'yun besh, mabibili mo na 'yan sa September 2026. Not just one, pero yung iba dalawa pa pero hindi maapektuhan ang financial mo, ayan oh. So, para naman sa buwan ng October, we have here the Nine of Swords energy. Possible na hindi ka makatulog pero hindi dahil may problema ka, kundi may nag-iisip sa'yo rito at ikaw ang kanyang problema.
Nalulungkot siya sa nafi-feel ko rito 'no, na enerhiya ng taong ito 'no, at posibleng nakakita rin ito ng mga synchronicities like angel numbers, repeating numbers, even mirroring numbers. And kung sino man 'yan, high chance na yang person na 'yan ay nangungulila sa'yo. Is this person right in here 'no is, napi-pick up ko na someone here na posibleng ex mo? Mas maiisip ka niya sa buwan rito ng October next year, and possible rito na wala kayong communication niyan matagal na with the swords surrounding these energies, 'no? Possible rin kasi na gusto ka niyang i-message pero parang may pumipigil, may harang dito, I don't know, maybe it's another person or whatsoever, pero ang gusto niya talagang kontakin or kausapin ikaw. Yeah. So, for the month of November, we have the Nine of Wands. Nakikita ko rito na may effort kang gagawin at mukhang magiging busy ka dyan. Pero hindi ko nakikita na nararamdaman mo na ikaw ay pagod. Nakikita ko rito na ikaw ay may energy ng wanting more pa nga. So, parang energy ito ng busy ka pero alam mo na dahil dyan magkakapera ka pa more. So, pwedeng kung related dyan sa trabaho, marami kang sales, marami kang orders 'no, kahit pagoda ang katawang lupa mo, go, dahil alam mo na pera ang kapalit niyan, 'di ba? So, nakikita natin dito efforts mo ay masusuklian 'no, 'yan ay kung may negosyo kayo na posibleng mangyari. Ay kung ito naman sa trabaho 'no, nakikita ko nag-e-effort, nagsisipag ka diyan 'no, dahil gusto mo rito makatanggap ng incentives 'no. Siyempre alam mo naman November na 'to, nalalapit na talaga rito 'no, ang Christmas bonus. Kaya't ibigay mo na ang Christmas bonus or 13th month pay, ano. Pero bukod pa yun dun, iba 'to, ibang usapan 'to, hindi lang yun dun. Kaya nakikita ko rito kaya ka mas nagsisipag at nag-e-effort kasi ito ay dagdag kita or dagdag pera, income sa'yo 'no. Pero others, this involves, um, being complimented sa mga tao sa paligid mo. Ang galing mo naman, MC-ing binabati ka rito 'no, people are complimenting you, 'yan. Para sa buwan ng December para kay Aries, Three of Swords energy, pero huwag mag-alala, hindi kayo yung nakikita ko diyan na nasasaktan or parang feeling that kind of heartbreak. May malamig ang Pasko rito at yun yung immature mong ex, 'yan. At yes 'no, tama ka diyan 'no, from October na iniisip ka niya 'no, ang energy niya ay consistent besh 'no. October, November, December nakikita ko rito malamig at malungkot pa rin ang kanyang Pasko 'no, pero babasagin niya ang kanyang katahimikan. Sabi ko sa'yo may third party, kasi Three of Swords also speaks about third party. 'Di ba dito sinabi ko na sa inyo na meron ditong energy siya 'no, na what's this, meron ditong parang another person, parang sagabal, hadlang, another energy, okey? Pero nakita ko rito 'no, may pagtakas, may pag-escape. So, definitely puwedeng gagawa siya ng paraan para makapag-communicate sa'yo, okey, sa December or talagang tatapusin niya na ang ugnayan niya sa third party sa December. Or yung iba wala namang third party pero tatapusin niya na yung kalungkutan niya sa December 'no, kasi gusto niya naman salubungin ang, panibagong taon ng 2027 'no, ng masaya. 'Yan 'no. Pero ang taray talaga nito alam mo kahit kanina pa ako dumadaldal, etong Magician energy Aries 'no, isa talaga sa big or top wish mo rito ang matutupad. Ang bongga guys 'no. I-claim na natin agad 'yan, you know. So, para sa ating added message para sa inyong 2026, tan-tadadan, bottom of the deck, we have the Page of Wands. Meron ditong good news, mga babes, na nakikita tayo ditong paparating sa inyo. At nakakakuha tayo dito ng permission to see what comes next. Six of Cups. Oh, good news rito na matagal mo nang gustong mangyari, no? Nakikita natin dito. Okay, and also kung ano man ito, no, na good news na yan, possible na magtatatalon ka daw dyan sa tuwa. So, iba pa ba yan dito, Miss Yan? Yes, iba pa yan dito sa wish fulfilled mo. Kasi kung sino to, no, ng mga energy na to, parang ito yung wish mo since childhood na matutupad na. No, yun yung good news or yung good news may kinalaman dun. Yung iba, hindi ko na-pick up na yun ay material things. Possible na meron ka ditong gustong as in sitwasyon na mabago or mangyari. Tapos, nabago na lang, bigla,
No, it looks like tinulungan ka rito, no, ng taas, ng langit, ni universe, no, to make this happen. Kasi itong wish mo na 'to, sa nakukuha ko rito, more likely on material things 'to, eh. Possible na puwedeng more money 'yan or whatsoever, okey? Related rito sa mga balak ma-purchase, yun yung pinaka nakukuha ko diyan. Dito kasi iba, eh. Parang ito yung sitwasyon ng hirap mong baguhin dati, pero nabago na lang. Tas ito na lang magandang balita, ito na yun, 'di ba? Wow! So, Aries, claim these messages right here, sweetheart, because I know this is something here that you deserve. So, yeah, again, if you're Yana on me, it's such a privilege to share these messages right here for you, Aries. And sana ngayong love and light. Annyeong!